Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay i-click nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. I-click nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Noong June 28, 2010 sa Argentina, isang 19-year-old na dalagang natagpo ang naliligo sa sarili niyang dugo sa loob mismo ng kanyang tinutuluyang bahay. Puno ng pinsala ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at halos humiwalay na ang kanyang ulo dahil sa tindi ng hiwa sa kanyang leeg. Anong nagawa niya para sapitin ang ganitong klaseng kalupitan? Si Marianela Rago ay ipinanganak noong taong 1991 sa lungsod ng Rio Grande sa bansang Argentina. Lumaki siya sa isang mapagmahal at supportive na pamilya. Ang kanyang mga magulang ay sina Patricia Zapata at Eduardo Rago. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay si Matias Rago Zapata na malapit sa kanya simula pagkabata. Si Marianela ay isang masiyahin, matulungin at mabait na dalaga. Pagaman medyo mahiyain, pinagpapahalagahan niya ang mga sandali kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang pamilya ay may matibay na samahan, mahalaga sa kanilang edukasyon at personal na pag-unlad. Ang kanyang pamilya ang nagbigay daan kay Marianela upang magpursige sa kanyang pag-aaral. Mula pagkabata, malalim na ang interes niya sa journalism. Ito ang pangarap niyang career. Sa edad na 17, habang tinatapos ang kanyang huling taon sa high school, nakilala niya si Francisco Amador, isang binatang 4 na taon ang tanda sa kanya. Nagtatrabaho siya bilang isang school mentor na nagbibigay ng guidance sa mga estudyante. Si Francisco Amador Lopez ay pinanganak noong 1987 sa Tierra del Fuego. Naging mahirap at puno ng trahedya ang kanyang kabataan. Nung maliit pa lamang siya, ang kanyang ama ay nakagawa ng marahas na krimen na ikinamatay ng kanyang sanggol na kapatid na halos 1 buwan gulang pa lamang. Hinihinalang ang walang tigil na pag-iyak ng sanggol ang naging dahilan sa nagawa ng kanyang ama. Bagamat nakulong, ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng matinding marka sa buhay ni Francisco. Nagkaroon ito ng epekto sa kanyang pagkatao na seloso at controlling. Sa kabila nito ay pinagpatuloy ni Francisco ang kanyang pag-aaral. Siya ay naging isang computer technician at nagpaplano siyang dumayo sa ibang lugar kung saan may mas magagandang oportunidad. Nagsalubong ang landas ni Francisco at Marianela at lumalim ang kanilang ugnayan pagsapit ng taong 2008. Nagsimula silang magkaroon ng relasyon. Bagamat hindi siya formal na pinakilala ni Marianela bilang kasintahan, nararamdaman ng kanyang mga magulang na may relasyon silang dalawa. Pagka-graduate sa high school, lumipat si Marianela sa Buenos Aires kasama ang kanyang kuya na si Matias upang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang journalist. Nag-enroll siya sa isang prestiyosong paaralan para sa radio journalism at nanirahan sa isang apartment kasama ang kanyang kuya. Dahil sa kanyang positibong mga katangian, nagkaroon siya ng mga mabubuti at matapat na mga kaibigan. Kabilang sa kanila ang mga malalapit na kaibigan niya mula pa sa Rio Grande na lumipat din sa Buenos Aires. Malayo man siya ay lagi niyang kinokontak at kinakamusta ang kanyang mga magulang. Noong 2009, lumipat din sa Buenos Aires si Francisco para mag-aral ng programming. Doon ay nagsimulang gumuho ang kanilang relasyon ni Marianela dahil sa kanyang pagiging possessive. Maya't maya ang pagpapadala niya ng mga messages, binabantayan niyang maigi ang lahat ng kilos ng kanyang nobya. Ikinaiinis niya ang pakikisalamuhan ni Marianela sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa pagiging siloso ay madalas silang magtalo at kalaunan ay nauwi ito sa pisikalan na nagdulot ng mga pasa kay Marianela. Sinubukan niyang itago ang mga senyales ng pang-aabuso. Sinasabi niyang dulot ng aksidente o kapabayaan ang mga marka sa kanyang katawan. Pero hindi maiwasang makahalata at maghinala ng mga taong nalalapit sa kanya, maging ang kanyang mga guro. Sa pagpapatuloy ng kanilang relasyon ay palala ng palala ang asal ni Francisco. Nagsimulang mapansin ng mga kaibigan ni Marianela ang matinding panghihimasok ng nobyo sa kanyang buhay. Bigla na lang siyang sumusulpot sa mga lakad ng magkakaibigan kahit hindi siya imbitado. Bukod sa mga nakakabahalang kilos ni Francisco, hindi rin maikukubli na may mga nangyayaring pang-aabusong pisikal at psychological sa dalaga.
Maging ang kanyang mga magulang ay napansin ng pagbabago sa kanilang anak. Sa telepono, hindi na nararamdaman ng mga magulang ang masiyahin at masiglang boses ni Marianela. Kalauna nag-flashback sa mga kaibigan niya ang mga pasa sa braso ni Marianela noong high school graduation party nila. Nangangahulugang noon pa man ay nakakaranas na ang dalaga ng pananakit mula sa kanyang nobyo bago pa man sila makarating sa Buenos Aires. Noong June 2009, pagkatapos ng isa na namang pagtatalo, umabot na sa sukdulan ng pasensya ni Marianela. Sa wakas ay napagod at sinukuan na niya ang kanilang magulong relasyon. Umiiyak niyang tinawagan ng kanyang ina na si Patricia para magsumbong na nakatanggap siya ng pagbabanta mula kay Francisco. Sinabihan siya ng nobyo na hindi na siya muling makakatulog ng payapa. Nag-alala si Patricia at inutusan ng kanyang anak na kumalas na sa relasyon agad-agad. Tinawagan rin niya si Francisco para sabihing layuan na ang kanyang anak. Nag-usap ang mga magulang ni Marianela at napagkasunduan nilang maghain ng restraining order upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang anak. Kinabukasan ay kinumpirma ni Marianela sa kanyang ina na pinutol na niya ang kanilang relasyon matapos ang 1 taon at 7 buwang kalbaryo sa mapang-abuso at possessive na nobyo. Muling nagkaroon ng control si Marianela sa sarili niyang buhay. Ngunit hindi matanggap ni Francisco ang kanilang paghihiwalay. Patago niyang sinusundan at minapatyagaan ang dating nobya. Sa kabila nito, nag-focus si Marianela sa kanyang sarili habang nagmo-move on. Malaya na niyang nagagawa ang gusto niya tulad ng pakikihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Unti-unting nanumbalik ang kanyang sigla at pagiging masiyahing tao. June 27, 2010 ang 2nd taon ni Marianela sa kanyang journalism school. Sa araw na yon nakatutok ang buong bansa sa laban ng Argentina at Mexico sa World Cup na idinaos sa South Africa. Nag-host si Marianela sa isang salo-salo kasama ang mga kaibigan. Naglaro sila ng mga games bago pumunta sa isang nightclub sa Palermo. Naghiwalay ang grupo bandang 8:00 ng umaga at may plano pa silang magkita muli para manood ng laban. Subalit hindi na nagpakita si Marianela, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanya. Hindi niya sinasagot ang mga messages at tawag. Nagdulot ito ng matinding pag-aalala sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Pagsapit ng June 28 matapos hindi magparamdam ni Marianela, bumalik ang kanyang kapatid na si Matias sa kanilang apartment upang kamustahin ang lagay niya. Tila isang bangungot ang dumambad sa kanya. Sa loob ng kanilang bahay natagpuan ang 19-year-old na si Marianela na naliligo sa sarili niyang dugo at wala ng buhay. Tulalaman at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, nagawa pa ring tumawag ni Matias sa mga otoridad. Mabilis nakarating ang mga pulis na agad ring sinimula ng investigasyon. Kinakitaan nila ng mga pinsala sa katawan si Marianela. Nagkalat ang mga ebidensya sa silid tulad ng mga upos ng sigarilyo at mga fingerprints sa lata ng soft drink. Natagpuan din nila ang isang berdeng damit na may bahid ng dugo at bakas ng sapatos sa carpet. Ilang mga kagamitan ang nawawala kabilang mga susi, 2 cellphones, laptop, camera, MP3 at DVD player at isang kutsilyo. Suspecha ng mga pulis nung una ay pagnanakaw ang motibo ng suspect. Dumating si Francisco sa lugar matapos siyang kontakin ni Matias kung may alam siya sa kinaroroonan ni Marianela. Pero dinala rin siya sa ospital matapos himatayin nang malaman niya ang balita. Nang tanungin ng mga otoridad ang mga kaibigan ni Marianela, hindi sila nag-atubiling ibunyag ang pang-aabusong sinapit ng dalaga kay Francisco. Ibinunyag nila ang kanyang pagiging marahas at controlling dahilan para tumindi ang hinala sa kanya. Si Patricia na ina ni Marianela ay naniniwalang si Francisco ang salarin sa pagkamatay ng kanyang anak. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa kanyang mukha at defensive wounds sa kanyang mga daliri. May mga pasang nakita malapit sa kanyang collarbone. Nakitaan rin siya ng liver laceration, cranial trauma at marka sa leeg, senyales ng pagsakal. Ang pinakamalala ay ang malalim na hiwa sa kanyang leeg kaya halos matanggal na ang kanyang ulo. Tinatayang nangyari ang krimen noong gabi ng June 27, 2010. Isa sa mga pangunahing saksi ang gwardya ng gusali. Nakita niya si Francisco sa lugar 6 na oras bago matuklasan ni Matias ang katawan ni Marianela.
Ang kanyang testimonya ang naging dahilan upang mag-issue ng search warrant ang mga otoridad sa apartment ni Francisco noong June 30, 2010. Sa apartment, natagpuan nila ang isang damit at pantalon na may bahid ng dugo na lumabo na dahil mukhang hinugasan na ito ng maraming beses. Pinaliwanag ni Francisco na ang mga mantyang ito ay dulot ng pagdurugo ng kanyang ilong. Nakakita rin sila ng 2 kutsilyo na maaaring konektado sa krimen. Sa interrogation, inamin ni Francisco na nakipagkita siya kay Marianela noong June 24. Doon ay nalaman niyang may nakilala ng iba ang dalaga. Yun na daw ang huling pagkikita nila ng kanyang ex-girlfriend. Ayon kay Francisco, noong June 27 ang petsa kung kailan nangyari ang krimen, bandang umaga ay may kasama siyang ibang babae. Tapos ay umuwi na siya ng bahay at hindi na lumabas hanggang umaga ng sumunod na araw. Sinuportahan ng ilang mga saksi na nasa bahay nga siya ng gabing yun sa oras na nangyayari ang krimen. Inilibing si Marianela noong June 30 sa Rio Grande. Nakiramay ang mga kamag-anak at kaibigan niya. Mababakas ang matinding kalungkutan at sakit na nararamdaman ng mga mahal niya sa buhay. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ang DNA sample na nakuha sa sigarilyo ay hindi nagmatch kay Francisco o kahit sinong kaibigan ni Marianela. Maging ang mga fingerprints sa lata ay hindi rin sa kanya. Ang SIM card ng isa sa mga nawawalang cellphone ay na-trace sa isang janitor. Ayon sa kanya, ay napulot lamang niya ito sa isang bus stop. Malabo naman ang resulta ng natagpuang damit na may mantsa ng dugo sa bahay ni Francisco. Walang matibay na ebidensyang makapag-uugnay sa kanya sa krimen. Pinalaya si Francisco makalipas ang 14 na araw. Labis itong ikinadismaya ni na Patricia at Matias. Itinuro nila ang mga gasgas at pasa sa mga braso ng suspect sa paniniwalang dulot ito ng panlalaban at pagdepensa ni Marianela laban sa kanya. Ngunit sinabi ni Francisco na ang mga pasa ay sanhi ng paghawak sa kanya ng mga paramedics matapos niyang mawala ng malay nang marinig ang pagkamatay ni Marianela. Noong March 19, 2011, ilang buwan matapos ang trahedya, nag-publish ang isang local media outlet ng interview kay Francisco. Ang kanyang mga pahayag ay muling nagpasiklab ng interes ng publiko sa kaso. Pagsapit ng December 2011, isang bagong judge ang humawak sa kaso. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, muling inilipat ang focus ng investigasyon kay Francisco. Sa pagkakataong ito, nag-utos siya na magsagawa ng psychological evaluation sa nasasakdal na noon ay naudlot dahil di pumayag ang dating judge. Sa kabila ng mga effort, mabagal ang naging progreso ng kaso. Noong taong 2013, ibinasura ng isang hukomang kaso laban kay Francisco dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Isang desisyon na agad inapila ni Patricia at ng prosecutor's office. Ang pagbabasurang ito ay resulta ng kakulangan ng sapat na ebidensya upang magsampa ng kaso laban sa isang suspect. Isang desisyon na paulit-ulit na nangyari hanggang taong 2018. Sa loob ng 13 years na natiling matatag si Patricia sa kanyang laban upang makamit ang katarungan para sa kanyang anak na si Marianela. Humingi ang mga investigador ng access sa mga social media account ni Marianela upang suriin ang mga mensahe niya kay Francisco, subalit hindi ito napahintulutan dahil sa mga privacy policies. Gayunpaman, noong taong 2018, isang mahalagang pangyayari ang nagbago sa takbo ng kaso. Batay sa mga resulta ng autopsy, inadjust ng mga forensic experts ang timeline ng krimen. Natukoy nilang nangyari ito noong June 27 sa pagitan ng 7:10 ng gabi at 7:10 ng umaga ng June 28. Sa puntong yon, si Francisco na tanging suspect ay wala ng alibay dahil malinaw na lumabas siya ng bahay noong umaga ng June 28. Ang muling pagtagpi-tagpi ng mga pangyayari kasama ang pagiging mapang-abuso ni Francisco at ang mga sugat na nakita sa kanya noong 2010 ang nagsilbing matibay na ebidensya laban sa kanya. Hinala ng mga investigador ay nagdulot ng matinding selo sa kanya nang malaman ni Francisco na may nakilala ng iba si Marianela. Ito ang nag-udyok sa kanyang galit at nagresulta sa krimen. Nang muling ipatawag si Francisco ay inulit lamang niya ang kanyang mga naunang salaysay. Ang kasong matagal nang nahinto ay sa wakas nakakuha ng momentum at nagtapos sa formal na pagsasampa ng kaso ng simple homicide laban kay Francisco.
8 hanggang 25 taong pagkakabilanggo ang maaari niyang matanggap na sentensya. Para sa pamilya ni Marianela, isa itong malaking tagumpay matapos ang mga taon ng walang tigil na paghahanap ng katarungan. Bago ang paglilitis noong taong 2022, muling naharap si Francisco sa mga bagong aligasyon. Ang kanyang kasalukuyang partner ay inakusahan siya ng pang-aabuso. Nakipag-ugnayan ng partner ni Francisco kay Patricia na ina ni Marianela upang humingi ng gabay kung paano makakuha ng legal protection. Suportado ni Patricia ang mga hakbang ng babae at umaasa siyang ang insidenteng ito ay makapagpalakas pa ng kaso laban kay Francisco. Nagsimula ang paglilitis noong September 11, 2023 na naantala dahil sa pandemic. Nagbigay ng testimonya ang pamilya, mga kaibigan at malalapit na tao kay Marianela tungkol sa psychological at physical na pang-aabuso na kanyang naranasan sa kanilang relasyon. Ang depensa ni Francisco na tumagal ng 1 oras ay nakatutok sa paghamon sa mga ebidensya. Ipinaglaban ng abogado ni Francisco na ang hindi tumutugmang DNA sample sa crime scene ay nangangahulugang walang kinalaman ang nasasakdal. Sinabi ni Francisco na ang tensyon sa pagitan niya at ng mga kaibigan ni Marianela ay dulot ng kanilang pag-inom ng alkohol at paggamit ng ipinagbabawal na gamot at hindi dahil sa selos. Inamin ni Francisco na nasaktan niya ang dating nobya, ngunit iginiit niyang hindi siya ang pumatay kay Marianela. Noong November 29, 2023, ang 36 years old na si Francisco ay hinatulan ng guilty sa pagpatay kay Marianela. Sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa labas ng korte, ipinahayag ni Patricia ang nararamdaman niya na magkahalong kalungkutan at tagumpay. Ang trahedyang sinapit ni Marianela ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka na naging isang simbolo sa laban ng Argentina sa karahasan, sa kasarian at femicide. Ang kanyang kaso ay nagbigay diin sa mga kakulangan sa judicial process na nagresulta sa pagiging malaya ng salarin sa loob ng matagal na panahon.